Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Huwag kang magpapakasangkapan. Huwag kang magpapakasangkapan. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi. Good evening, everybody. Ben Paipon po, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Every night, magkakasama po tayo alas 8 hanggang 10 o'clock. Lunes hanggang Biyernes. And today is Thursday. Lapit na naman po ang Friday. And on Friday, happy weekend na po, everybody. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan na po ninyo kami, ha? Si Pangulong Marcos po ay nag-utos na na mag-importa na po tayo ng asukal. Anong say ninyo? Mag-importa na tayo ng asukal after meeting with traders. Ano kaya napag-usapan ng mga ito? After meeting with traders, including Senate President Mig Zubiri, kumbinsido po si Pangulong Marcos na kailangan mag-importa na daw po tayo ng asukal. And that is one half of the 300 metric tons o 300,000 metric tons na earlier dinis-approve ng ating Pangulo at naging dahilan ng resignation at investigasyon ng mga SRA officials. Importasyon. Okay. Parusa sa mga nagsinungaling at gumamit sa kanyang pangalan. Wala pa. Nauna ho ang importasyon. Ano sa inyo mga kababayan ko? Maganda ho ito. Pag-usapan ho natin, ha? Lalong-lalo na. Ito, ha? Why does the government import sugar when there is no demand in supply? Wala naman pong shortage. At ang totoo niyan, nag-utos po ang Pangulo through Executive Secretary Vic Rodriguez to raid a Pampanga sugar warehouse. At dito po nakita, tunetoneladang asukal po sa warehouse na hindi po nila sinabi kung sino ang may-ari. May pinagtatakpan po ba ang ating pamahalaan? Meron po bang favoritism? Para sa baka naman para sabihin lamang po na walang shortage. Ipinakita yung bodega na punong-puno ang laman.
Hindi ko po maintindihan. Ano ba talaga totoo, Mr. President? Oh? Pinarade po ninyo yung Pampanga warehouse, nakita po doon. Tuneto nila ng asukal. Pagkatapos magpapa-importa ho kayo dahil kagustuhan po ng mga industry stakeholders. Sabi ho mga gumagamit daw po ng asukal ang humiling na mag-importa tayo ng 150,000 metric tons of sugar. But there is no shortage. What the hell is that for? Ay, hindi ko po maintindihan. Ang sabi po ng NEDA, we will allow importation. Importation should be allowed if there is no supply of sugar. Eh, meron naman po eh. Fact of the matter is, napatunayan sa iisang warehouse pa lamang ho na ni-rape ng Bureau of Customs. Eh, meron pong tuneto nila ng asukal sa kanilang warehouse. Eh, how about the other warehouses po? Has the government inspected all of these? Bago siya mag-order ng importasyon ng 150,000 metric tons of sugar? Mukhang hindi na po tama ang nangyayari dito po sa atin, mga kababayan. The President probably is nalilito siguro ang ating Pangulo. Hindi po niya malaman kung sino ang susundin po niya. Yung mga industry stakeholders o yung kanyang sariling mga butante, which is 31 million na naghihirap po ngayon. Sino po ba ang pinapaboran ng Pangulong Marcos? Yung kanyang butante, 31 million na naghihirap po ngayon o yung mga yung bang nagpapakasasa sa milyon-milyones po nilang kita sa kanilang mga negosyo. Sino ang pinapaboran ng ating Pangulong Marcos? Asensya na ho. Pero ito po ay tatanungin natin sapagkat kailangan po katatapos, hindi pa nga tapos ang investigasyon po nauna pa po yung go signal ng Pangulong Marcos na mag-importa na tayo, kailangan na. Hindi pa po nahahatulan yung mga gumawa ng kalapastanganan sa kanyang pangalan, pagsisinungaling sa bayan, and so on and so forth. Anong gagawin natin ngayon dun sa mga pumirma? Ibabalik po ba sila despite their resignation? Mr. President? Hindi po nga ninyo nagagalaw ito yung isang board member, hinihintay daw po ang hudyat galing po sa Pangulong Marcos kung siya po ay pinagre-resign. Ayaw ba mag-resign sapagkat wala daw utos ang Pangulong Marcos? Makikita na ninyo mga kababayan. Ang kapal ng mukha, di ba? 3 na po sa kanyang kasama, nag-resign na. Pero hinihintay daw po niya ang utos ng ating Pangulo. Di ka na uutosan yan. Bakit? Meron ng order to import. Ibig sabihin, tama pala. Tama pala yung ginawa ng kanyang mga opisyales. Dangan nga lamang 150 lamang ang gustong i-import ng Pangulo. Ito po pampalubag loob po. Isusunod po yung 150,000 kaagad. Pagkatapos po nitong 150,000 na nauna. Ito po pampalubag loob sa mga nasaktan na mga negosyante mga kababayan. Ayaw pong saktan ng Pangulong Marcos sa mga negosyanteng malalaki. Ayaw po niyang saktan. Gusto nilang kumita ng limpak-limpak na salapi at the expense of the Filipino people who are now suffering because of this fake increased prices ng sugar. 100 pesos per kilo. Silong gumawa nito? It was not the government. Gawa-gawa ito ng mga traders para sabihin po sa Malacanang, sabihin po sa taong bayan, Mr. President, kinakailangan, wala na kaming kinikita dito.
Mag-importa na tayo 300,000 metric tons. Oh. Nagpakitang gilas po ang Pangulo. Sabi niya, teka muna. Ayun. Kalaunan pumayag. Kalahati lang muna para hindi naman ako kahiya-hiya sa akin mga kababayan. Mukhang ganun po ang itsura nito mga kababayan. I really feel bad about this. Parang pinaglalaroan tayo ng Malacanang. Pinaglalaroan tayo. 150,000 pina-importa ka agad-agad. Pagkatapos kausapin po yung mga traders. Mr. President, siguro sabi ng mga traders, Mr. President, hindi naman po kayo mapapayan yan kung payagan na ninyo kami mag-importa o mag-importa na tayo para sa amin, 150,000. After a month, may mag-importa tayo ulit ng 150,000. At least, nandyan na po yung 150,000. Di ba? O nga naman, hindi mapapahiya ang Pangulo. Pero, ano ang impact nito sa taong bayan, mga kababayan? Sa tingin po ninyo, kayo na nanonood at nakikinig sa ating programa ngayon, earlier po, itong nakita natin, maliwanag na hindi po inaprubahan ang importasyon ng 300,000 metric tons of sugar for importation. Dahilan, wala pong shortage. Napatunayan yun na nadagdagan ng patunay dito na mag-parade ang Malacanang ng warehouse po ng mga sugar traders. Nakita tuneladang ng supply ng asukal sa warehouse. Anong dahilan ngayon at magpapa-importa ng 150,000 metric tons of sugar ang Pangulong Marcos? Nakalilito ito mga kababayan. Hindi yata po si Mr. Marcos ang nalilito dito. Okay, si Ben Paipon ang nalilito dito Alalayan nga po ninyo ako mga kababayan. Hindi ko na po alam ano nangyayari po dito po sa ating bansa. There was an earlier cry, bakit mag-iimporta tayo ng asukal samantalang wala naman pong kadahi-dahilan sapagkat kumpleto naman po tayo ng supply ng asukal. Marami pa po Now, magkakaroon po ng kakulangan sa supply. At ang sabi po ng Pangulo, kailangan mag-importa na tayo bago mangyari pa yan. Mag-aani na tayo Mag-harvest na tayo ng asukal ano problema ninyo? Bakit gusto pa ng mga traders na mag-importa tayo? Kasi kikita po sila ng malaki. Paano yung mga government officials natin? Kikita rin po sila ng malaki. Sinong hindi kikita? Taong bayan po. Ayan. Ratchibum. Hello everyone. Sabi ni Ratchibum. Good evening. Conrado Brotonel. Good evening po. Tata Ben. Magandang gabi po. Akala ko na raid marami sugar na itinatago. Tapos i-import pa rin. Something smell fishy. I'd say to comfort the culprits. Kasasabi ko lamang po, Ma'am Ratchibum. Hindi ko maintindihan. Nalilito po ako dito. Nagparade, ang Malacanang. Utos po ng Pangulo through Vic Rodriguez, Executive Secretary, to the Bureau of Customs. Exercise your visitorial powers. Pabuksan ang bodega ng isang Pampanga Sugar Warehouse. Siyempre sumunod ang BOC. Meron silang intelligence group din po Meron silang police. Nakatalaga po sa Bureau of Customs. Meron po silang ESS. Ayan. They swooped on this Pampanga Sugar Warehouse, binuksan, ipinakita sa publiko, tunelada ang laman ng bodega. But that is only one. Iisa lamang po yun. Ilan po mga warehouses dito po
sa Pilipinas. So, ilan po? Sa madalit sabi po, is there really an undersupply of sugar that we need to import already? Yan. Ang katanungan po, mga kababayan, hindi ko maintindihan ano ang logic ng Pangulo na nagmadali magpa-importa na po ng 150,000 metric tons. So, gusto po ba niya talagang pagbigyan yung mga traders? Siguro, hiniling po ng mga traders sa kanya, Mr. President, nagumastos ko kami nung nakaraan eh. Di ba? Kailangan i-replenish ko namin yan. Ganun ba? Okay. Wag mo ng 300,000 kasi dinisapprove ko yan eh. Kalahati lang. Para hindi naman ako mapaya. Sige po, Mr. President. Pero, kailangan after 1 month, mag-importa ho tayo para makompleto ang 300,000. My goodness, my friends. Lilian Gabriel, blessed Thursday po, Tata Ben Paipon. And Miss Universe, more power to your honor, please. Stay safe and healthy. Hello po to the Salaw family, Ma'am Jean, BSC family. God bless us all. God first, share done na po. Ayan. Kokok Giovanni Pinuela is now watching. Kokok, magandang gabi po. And good morning sa inyo dyan. Sa Aremica. Teresa Acosta Javier is now watching from Belgium. Nasa Belgium ka na ba? Prelitan Pailonia is also watching. Mag-antabay po kayo sapagkat may balita ho dito sa Manila tungkol dito sa mga scammers na inireklamo po ninyo. Alam naman po ninyo, nakakulong na po ang mastermind ho dito. Pero yung kanyang mga alalay, nakakawala pa po. May balita ho dito. Meron na po yata nahuli, ha? Ayan, Mer Escalante na. Edna Laxi, Edna Laxi is watching. Mer, Nerly, magandang gabi sa inyo, ha? Rufino Pablo Sir, Tataping, magandang gabi po. Nelson Agbayani is also watching. Angelica Paz, good evening po. And more power sa BSC, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe. Ingat po lagi and God bless us all. Yan. Oscar de la Cruz is also watching. Mel, watching na rin po si Mel Rodelio Militante. Rachibum, pinapaboran ni Marcos Jr. ang mga kaalyado niya. Hindi ang mga kawawang mamamayan na bumoto sa kanya. If I know, pirma niya talaga. Yun. Kaya, ganyan. Pero sinakripisyo po niya. Yung mga tao niya, 3 ho ito Administrator, yung si administrator is Hermenegildo Serafico. Yung kanyang undersecretary sa Department of Agriculture, si Sebastian, naka-resign na rin. Meron pang isa na board member, Attorney Roland Beltran. Nag-resign na rin. Hindi na makakabalik ito. Ang tanong, ibabalik kaya niya itong mga ito? Meron na pong clamor po dito mga kababayan for the President to appoint yung hindi na po acting capacity. Kung hindi, yung sekretaryo na talaga ng Department of Agriculture, pero tanggalin na ho yung mga dati under Mr. William Dar sapagkat nadungisan na ho ang kanilang mga kamay sa smuggling. Nadungisan na ho Alam na po ng taong bayan kahit wala hong inuhuli. Alam na po ng taong bayan, lagaan na po ang smuggling po dito sa ating bansa noong panahon ni Digong at panahon ni William Dar. Kasama po yung kanilang mga alalay sa Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry, Bureau of Fisheries. Ayan.
Tanggalin ho ang mga yan, Mr. President. No less than Amy Marcos, your sister, wants this to happen. At yan po gusto din po ng taong bayan. But I do not know. Bakit po pantulot po kayo, Mr. President? Gusto ba ninyo talaga ma-solve ang smuggling ho dito sa... baka nga hindi po ninyo gusto kasi kailangan ho busugin ninyo yung mga kaalyado ho ninyo. Ay, nako talaga ho. Nangangati na po ang ulo ko. Rodolfo Duerme is also watching. Ed Pausa, magandang gabi partner, ha? Buenas noches amigos. Sabi ni Mel Rodelio Militante, señores y señoras, a todos los buenos líderes y su nuestro amado país, Pilipinas. Galing naman po ni Mr. Mel Rodelio Militante. Watching na po Taben and Miss Lynn. Si Eras din po ay nanonood din po sa atin. Ganon din po si Ma'am Mercy Ong. Ayan, nagkakaproblema daw po yung cellphone ni Ma'am Mercy. Ma'am Mercy, pa-check daw ninyo. Kaya sa Malacanang na siguro Ma'am Mercy. Baka bigyan ho kayo ng pinahuli ho nilang mga asukal, dyan sa Pampanga. Alagay ko. Hindi ko malaman ano kayang gagawin ho nila doon sa mga nakita ho nila mga asukal. Sa tingin ho ninyo, what should they do here, my friends? Mga kababayan ko. Kasi, ito ang kwento. Di ba? Marcos, Presidente Marcos po, inutusan po niya si Vic Rodriguez, Executive Secretary po niya, na iparade yung bodega sa Pampanga or to the BOC to exercise their visitorial powers. Okay? Ginamit po ng BOC ang kanilang kapangyarihan po dito under the law at pinabuksan yung Pampanga Sugar Warehouse. Hindi po natin alam kung sino may-ari ho nito. Hindi natin alam. Hindi pa sinasabi ho ng mga raiders. Hindi po sinasabi kung gaano karami o ano ang volume ng meron po sa bodega. Pero may retrato po . Malaki po yung bodega at halos puno ang laman ng bodega. Question. If this is the case in one warehouse po, mga kababayan, and there are a lot of warehouses in the Philippines, hindi lamang po Metro Manila, will there be shortage in the supply of sugar? So, kung walang shortage, what is the need to import 150,000 metric tons of sugar? Mr. President, where did you get your figures? And where did you get that logic, na kailangan mag-import na tayo dahil mawawalan daw po ng trabaho ang mga industry players po. Mawawalan daw po ng trabaho ang mga kababayan natin naghihirap. Ganon? Talaga naman, Ayan. Alex Aquino is watching. Teresa Acosta Javier Opuser. At home uli kami, Sir Pogi. Si Cohen yata ang Pogi . Di ba, Ma'am Tere? Si Pogi si Sir Cohen ang Pogi. Pakisabi sa kanya, lahat na nakakita ko sa kanya dito believe sa kanya. Parang punong-puno siya ng asukal. Sweet na sweet. But that is as far as the women here are concerned. Okay ka ba dyan, Tere? Ed Bauza, dami-dami palang asukal na nasa warehouse. Kabilang ang isang warehouse dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At ito'y pag-aari na naman ng isang Chekwa. Pinatutunayan po ni Mr. Ed Bauza, who is also a newsman, mga kababayan. Kasama na natin ito. Nagko-cover din po sa Bureau of Customs si parang Ed Bauza. Magkikita po kami bukas. Ed, magkikita ba tayo bukas? Tama? Okay.
Aalamin nun natin ito sa Bureau of Customs, ha? Meron pa lang isang warehouse din dito sa San Jose del Monte. This is aside. Oh, this is aside from the warehouse na ni-raid doon sa Pampanga. Ganun ba yun, Ed? I just want to be sure. No? Pero kung ito'y totoo, ha? At magre-react si Ed mamaya. Oh, sasabihin po niya kung hindi ito kapareho nung nasa Pampanga. Kung meron po sa San Jose del Monte, eh di lalo na ho siguro dito sa Dagupan Street. Oh? O kaya dito sa mga warehouses, dito sa Metro Manila na mga Chekwa. Oh, Mr. President, mga Chekwa ito. Hindi po ba niyo alam? Wala po bang nakakaalam sa mga intelligence community ng Malacanang? How many of these traders are keeping secret the number of metric tons kung ang nasa bodega nila? Obviously ho, mga kababayan, kitang-kita po natin ang intensyon ng mga traders. Ho. Gusto nilang kumita ng limpak-limpak na salapi. At hindi naman po itinatanggi ito ng mga kanya. Kagad-agad po eh. After a few days of talks, negotiations daw po ang tawag ko nila dyan. Pagkatapos po na malaman po ng presidente na wala palang shortage ng asukal dito, kinausap po niya yung mga traders. Pinabulaanan siguro ng mga traders, Mr. President. Oh, kailangan namin po ng pera. Hindi kailangan para tuloy-tuloy ang negosyo. Ayan. Ay ganun ba? Yan po ang Pangulo natin. Maunawain po ang ating Pangulo dito. Maunawain talaga. O anong ginawa po niya? O sige. Pero kalahati muna ha. Saka na lang yung kalahati ulit. Ang ginawa ko po, mga kababayan. Maintindihan po ba ninyo ito? Huh? Do you see the logic of the importation now of 150,000 metric tons of sugar? Evangeline Santillan is watching. Hoy, pabangkit ko ito. Huh? Rachibu Medjola, walang pakialam ang mga halimaw na yan sa damdamin ng taong bayan. Basta masatisfy nila, mapaligaya nila ang kanilang mga kanegosyo. Eden Pedralves, good evening po. Watching now. Sabi ni classmate. Ito, pamangkin ko po ito. Watching. Beth Paipon. O, yung mga taga-Kalayan. Ping Paipon is also watching. O, kumusta na kayo dyan? Napapanood ko ang mga post ninyo, ha? Panay ang kasiyahan po ninyo dyan sa Kalayan, Cagayan, ha? Para kayong mga traders na pinagbigyan ng Pangulong Marcos. Alright, Nako. Alam po ninyo, maraming nag-aabang sa ating ibabalita ho ngayon tungkol dun sa mga kasama po ni April Grace Calleja Castro. We are still confirming. Alam ko, marami na akong nanonood sa ating programa who are interested na malaman kung ano nangyari kasi may nag-post po dito na mukhang nahuli na po yung mga galamay ni April Grace Calleja Castro na si unang-una itong si Russell Escalante. Si Norman ba Nerly nakaalis na po ba? Papunta na sa Calayan si Norman? Alright. We are still confirming the report na itong si Russell Escalante has been arrested. Okay? Marami kasing mga warrants of arrest that are due for serving para kay Russell Escalante
para doon sa mga magkakamag-anak ng mga Fernando. Ah, pero hindi na po magtatagal ito, mga kababayan. Especially those na naging biktima ng investment scam na ito. I'm pretty sure that the law enforcers po, particularly the NBI, is on top of this. Kausap lamang po namin ang NBI kanina at kahapon at sila po ay alerted ho sa lahat ng mga nangyayari po dito sa investment scam na ito. May kanya-kanya na pong ahente na nakatalaga sa mga nagreklamo po sa National Bureau of Investigation. And in due time, yan ang sabi po ni Christopher Paz, hepe po ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. In due time, Sir Ben, sabi po ni Mr. Paz, the cases will be filed with the Department of Justice. Huwag lamang po tayong magpapabaya. Yan naman po ang sabi po niya. Dire-diretso po ang ating pagtutulungan at makakaasa po kayo. Ang NBI po ay gagalaw dito. Ayan. Lagi po kayo mag-update, ha? Lagi mag-update din po kami sa inyo. Kung meron po kayong nalalaman na may kaugnayan po dito sa trinatrabaho po natin, wag ninyong ipagkait. Okay? Katulad po dito, nag-post dito, but we are still confirming kung nahuli na nga po si Russell Escalante, one of the boys of April Grace Calleja Castro. May nagsabi po sa atin na kailangan buuin po natin ang pangalan para malaman po ng ating mga kababayan dyan sa Calayan, Cagayan, sino itong si April Grace Castro Calleja po. Ang original parents po niya, yung mga lolo na dyan po sa Calayan nakatalaga. Yan, okay? So, abangan ninyo ang mga updates po dito sa ating programa. Ibabalita ho namin sa inyo kagad pagka meron po tayong mga makukuhang balita tungkol po dito sa investment scam na ito. Marami din pong mga kaso ng investment scams ang lumalabas na ngayon. At nahuhuli din po. NBI, Philippine National Police, nagkakatulong-tulungan sapagkat masama talaga itong negosyong ito eh. Panlilin lang ho ito, mga kababayan. Ginugoyo ang mga kamag-anak, yung mga kaibigan hong matalik. Madaling mapaniwala po kasi, hindi po nyo pagginalaan kung kamag-anak po ninyo o kaya kaibigang matalik ang nag-uudyo ko sa inyo o kaya nag-iingganyo, nag-iimbita. Hindi nyo matanggihan eh. Kanya, madali pong malansi. And this is the reason for the investment scam, yung tinatawag na scam. Because dishonesty ito coupled with fraud. Panloloko ho, mga kababayan. Kaya yung mga would-be, yung mga gustong mag-invest, nag-iisip po ng madaling pera. Mag-isip po kayong mabuti ho. Check. Yung mga pinakikita ho nila mga detalye, pinakikita po nila mga kumpanya ho nila, pinakikita ho nila kung ano-ano kaek-ekan ho dyan. It is your right. Karapatan po ninyo yun na suriing mabuti ang kanilang ipinakikitang dokumento whether their business is legal or not para hindi po kayo malanse at maloko. Mapakuluman po natin ang mga ito. Pero yung pera ho ninyo, hindi na po ninyo mababawi. It will take time siguro para mabawi ho natin ito. But I do not know how. Hindi ko po alam. Diba? Merong criminal case dito, yung fraud na ngayon, yung scam. Pero yung paghahabol po sa pera, maybe this will be another civil case. And it will take
longer than the criminal case. Yan po ang mahirap po dito. Teresa Acosta Javier, parehas kayo na pogi, sir. Si Mr. Cohen. Parehas kayo na pogi, sir. Di ba, Ma'am Lynn? Ayan, oh. Yan. I'm happy, we are happy na malaman na nandyan ako kayo sa Belgium. Okay? And abang-abangan na lamang po natin ang mga susunod na mga kabanata. Okay? And I know that one day again, magkikita tayo muli dito sa Pilipinas. What's the update about 16 individuals, including 4 nuns, have been charged by the Department of Justice for allegedly financing the Communist Party of the Philippines and its armed wing? The new... Ano ito? Pakikuan mo ngayon. Ayan. The New People's Party of the Philippines and its armed wing, the New People's Army, reported CNN Philippines on Tuesday, August 16. I have not really encountered this news. Pero hindi po hindi po bago. Marami pong mga kasong ganito na sinasabi ng mga polis na involved ang mga religious organizations. Religious organizations. Pero hindi naman po mga Carmelite ito, Mel. Religious organizations, ang sangkot daw po sa pagbibigay ng saklolo, tulong sa mga NPAs and sa mga komunista. Kung talagang sangkot itong mga religious orders na ito, mga sisters and so on, mga kaparian, walang dahilan kung bakit hindi po sila hulihin. Di ba? Kasi batas ho natin yan. Ang nilalabago nila. Pero kung ang pagtulong naman ng mga religious organizations ay dahil kailangan ng mga tao ang saklolo sapagkat hirap na po sila sa buhay. Bawal po ba yan? Yan ang hindi ko Mel, masasagot mo ba yan? The reason for the insurgency in the country, simple lang naman kahirapan Meron pong sakit sa loob ang mga mamamayan sa gobyerno natin. Hindi po nila maipaglaban ng todo-todo sapagkat mas malakas ang pwersa ng gobyerno. So anong gagawin po ng mga mamamayan? They organize themselves to fight for their rights. Hindi po ba karapatan ng bawat mamamayan na mabuhay ng marangal, hindi nagugutom sa isang bansa katulad po ng Pilipinas? Karapatan natin yan. Kanya kung katulad po nito ngayon, pinag-uusapan natin. Kung naibibigay po ng Marcos administration 150,000 metric tons of sugar sa mga industry workers o industry stakeholders. Agad-agad mga kababayan. May nilabag pa nga na mga batas dito sa atin. Nagsinungaling pa po sila. Pero naibibigay po ni Marcos kaagad-agad. Pero yung mga kababayan natin, yung mga estudyante na hindi po na ibibigay ang kanilang mga allowances para makapag-graduate sa kolehiyo. Naibigay po ba? Yung po ang mga drivers natin na hindi po natanggap yung kanilang mga ayuda during the pandemic. Inasikaso po ba ng Marcos administration? Hindi po Pero may gana sila. Pahuli yung mga religious organizations na
nagsusuporta daw po sa kalaban ng administrasyon. Ay nako talaga, napakahirap po ang sitwasyon dito po sa Pilipinas. Nagahari po, siyempre, kung sino ang nasa administrasyon. And they will always claim that those activists ay kakampi ng mga NPAs. I'm not saying na hindi po. Oh, but I'm not also saying kakampi sila. Ang sinasabi ko lamang ho dito, ang taong bayan po ay nasa gipit na kalagayan ho sa mga sandaling ito, whether you are an NPA or an ordinary citizen. Nasa krisis po tayo ngayon na kinakailangan tulungan ng ating pamahalaan. Pero anong nangyayari ho? Tignan ho ninyo, even in crimes committed in the Philippines today, ang dami po mga dinudukot. Nababasa ho ninyo sa mga payagan. Hindi na po, nanggaling po ba sa mga rebelde ho ito? Pandurukot. Oh? I am asking whether the Philippine National Police is still in control sa sitwasyon sa criminality in our country today. Kamakailan lamang po, meron pong rider ho na dinukot ho ng mga armadong lalaki ho dyan sa Batangas. Meron dalawang kababaihan, 15 years old, teenager, nawawala ho, natagpuan po, bangkay na. Yung isa, hinahanap pa po. Nangyayari po ito sa ngayon na naghihirap po ang ating bansa. And we do not see any solution to these crimes. Well, hindi natin nakikita. Pero, napapagbigyan kagad ni Mr. Marcos ang mga industry stakeholders, yung mga sugar, orders po, mga kababayan. Orders po ng asukal. Napapagbigyan po niya. O, bigyan na natin 150,000 metric tons. Sa susunod na lamang po yung 130 para hindi naman tayo masyadong mabuko. Lang yung buhay na ito, Okay? Mel, I do not know. Kung ang gusto mong malaman ito po ba yung talagang sangkot sa rebellion? Ito po ba mga religious sisters sa kanilang pagiging aktivista ho, pagtulong sa mga mahirap, parte na po ng revolusyon? I do not know. Only them. Sila lamang po ang nakakaalam niyan. Okay? But I cannot blame them if they would support the people asking for reforms. Sapagkat tungkulin din po, even religious orders po. There is politics also in the religious order. Ang lahat ng mga mamamayan, beneficiary po. Ito po ang mga pinaglilingkuran ng mga religious organizations. Lalong-lalo na po yung mga nasa dahop na kalagayan. Sila po ang talagang paglilingkuran ng mga religious organizations. Ngayon, kung talagang meron silang kasalanan, let the Philippine National Police do their job. Dalhin po sila sa hukuman. Dalhin nila sa kulungan. Be fair, be just. Di ba? Kung gusto nilang patinuin ang ating bansa, tulungan po ang mga mahihirap. Tulungan po yung mga nagre-reklamo. Alamin ang kanilang mga problema. Bakit po nagtatagal ang insurgency in the country? Bakit po? Kasi may problema May problema from the top. May problema ho ang paggawad po ng governance. Ika nga. May problema po ang pagpapatupad ng batas ng mga namamahala po. Hindi pantay
That is why meron pong mga reklamo. Lumalakas po yung reklamo sapagkat tumitindi po yung yung panggigipit eh. Anong masisisi po ba ninyo ang mamamayan? Kung maninindigan ho sa kanilang mga karapatan. So this is the problem now. I am not advocating for rebellion. I am not advocating for insurgency. Labag po sa kalooban po natin yan. I am an advocate of non-violence. Non-violence po tayo ho, mga kababayan. Hindi ko po tinatangkilik po ang violenteng pamamaraan ng pagbabago. Okay? But I abhor, I hate. Galit po ako sa isang pamahalaan na hindi po tinutugunan yung pangangailangan ng taong bayan. Yung para bagang second-class citizen in their own country. Katulad po ngayon, pinaburan ho, maliwanag ko ito mga kababayan. Pinaburan ho ni Mr. Marcos ho, ang mga negosyante ho. Pinaburan po niya magkaroon ng importasyon ng asukal ho eh. 150,000 metric tons of rice. Pagkatapos na disapprobahan po niya yung 300,000, sa tingin po ba niyo nagalit sa kanya ang mga negosyante? Nagparade naman ho eh. Pero yun na nga po, tingnan niyo. Nakita ho natin yung laman ng bodega ho ay puno. So, what can you deduct from this? There is enough supply of sugar in the country, but he orders the importation of 150,000 because this is the request of industry players. Wow. Yan na po. Yan. Mel, yan ang dahilan siguro kung bakit pati ang mga badre, religious organizations, ay kumakampi sa taong bayan. Bakit? Hindi po nila makuha kakampi ang kanilang leader. Ang Ging S. Paipon is watching. Magandang gabi po. Cesar Torado is also watching. Magandang gabi, Cesar. Good evening. Rachibu Menjola, basta ang alam ko, walang pakialam ang gobyerno ngayon sa mga mamamayan na naghihirap. Huwag na kayong umasa. Ginagamit lang nila kayo para magkapera ng malaki. I really don't have the figures here, my friends. Pero magkano kaya ang kikitain ng mga negosyante if they got what they wanted? 300,000 metric tons of sugar. My God! May kalahati po niyan. Ibinigay ni Mr. Marcos sa kanila in a silver platter po. Ed Bausa. Yes, ni-raid din po yan ng mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service led by Major Joel Pinawit. So meron bang details? Gaano kalaki ang laman ng bodega? Sino ang may-ari ng bodega? Of course, itatago ho nila yan. Di ba? Itatago ho nila yan eh. That is why smuggling remains to be very secret. Hindi natin alam kung sino-sino itong mga smugglers. Pero alam ng gobyerno. Pero ayaw nilang puksain. Ayaw po nilang baklasin. Bakit ho ganito? Ninfa Payas is watching. Gandang gabi po from Calayan. Ed Bausa, the owner of the warehouse is a certain Mr. Chua. In-check po ito. Ang warehouse nito ay pansamantalang sinelyohan ng BOC para di makalabas ang toneladang asukal
na naroroon. O kunwari lang, sinalyawan ho. Ed, para hindi po makalabas muna. Pero, aalisin din po yung selyo pagka humupa na ang balita. Ganun po ba yan? Eh yung nandun po sa Pampanga ho, mga kababayan, tuneto-nilada rin po yun. Siguro nga, sinelyuhan din po yun. Pero, pwede po bang hindi buksan yan? Kailan nila bubuksan? Kailan po makakasuhan po yung mga nag-hoard? This is hoarding ho, mga kababayan. At a time when the SRA signed the SO4, yung Sugar Order number 4, alam po nila, pati Malacanang, na walang shortage. Pero they issued that order. Tangan niya lamang, baka hindi po masyadong nabigyan ng briefing ho ng Pangulo. Na bahala po siya, kaya pinatigil. Muna. Kasi ngayon po, agad-agad po eh. These culprits have not been charged yet. Hindi pa po sila nakasuhan po eh. Pero, Malacanang has already ordered the importation of the sugar. What the hell is this, my friends? Ano po ito? Yan ang hindi ko po maintindihan. Sana ho, tulungan ho ninyo akong maintindihan po itong nangyayari sa ating gobyerno. Gina Fe Saguban, Papasin. Magandang gabi po, ma'am. Thumbs up po siya talaga, Si Ma'am Gina Fe Saguban Papasin. Meron po akong kakilalang Papasin nung araw, Nasa Radio Veritas po. Drama talent po na. Napakagaling po itong Mr. Papasin. Lalaki po ito. Kaano-ano mo, Gina Fe, ha? Alright? Ako pa ang musical scorer po nila sa drama nung araw. Teresa Acosta Javier. Opo, sir. See you soon. Manen with Ma'am Lynn. Okay, thank you very much po. Ma'am Teresa. And stay safe, ha? Stay safe. Ipagpasa Diyos muna natin kung anong nangyari po sa inyo. But we are doing everything to settle this. At malalaman po niyo pag dating ng panahon, malalaman po ninyo kung ano ang mangyayari sa kanila, yung nag-abuso ng loko sa atin. At syempre po, harinawa, maibalik po ang investment na ibinigay po ninyo. Okay? Approven. Hindi na makukuha pera sa scammer. Sabi ni Rachi Boom. Been there, done that. Na-victimize na ako. Bilanggo sila pero goodbye pera. Painful and very sad. Yan ang masakit ho dito. Unless pero mahirap na po ito. Maliban lamang kung bakuhan na po yung lalagyan ho nila, yung pinagtaguan po nila, maalis na po yung bank secrecy law and so on and so forth. Nako, napakahirap pa po ito. There is a bill in the House of Representatives po yata. Hindi ko pa nakikita kung pati sa Senado. To revisit yung tignan muli itong bank secrecy law. Kasi ito na po ang ginagamit po na talaga mga tax evaders. Tax evaders. To really evade paying taxes. At ito rin po ang ginagawa ng mga hoarders mga kababayan. Para hindi ninyo malaman saan nila itinatago ang kanilang kaperahan. But most probably, karamihan po, kalakhang bahagi po ng kanilang kaperahan, wala na ho dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na ho. And there is a certain place somewhere in South Africa, they call Seychelles. Dito na po nagtatago ng pera, laundered money,
yung mga galing sa smuggling, galing po sa criminal activities po, dito na po inilalagay ng mga Chekwa, inilalagay ng mga Pilipinong masasama po ang ang ginagawa sa kanilang bansa. Dito na po nila inilalagak ang kanilang pera sapagkat wala hong nakikialam po doon. Parang Switzerland ho nung araw. Panahon ni Mr. Marcos. No? Oh, libreng-libre po siya doon. Hindi po nabubuksan ang kanyang mga bank accounts. Kanya nung magtagal-tagal, napakahirap pong tignan. Napakahirap pong hanapin. Kanya siguro ho mga kababayan, napapanahon na talaga we have to revisit the law on bank secrecy. Okay? Napakahirap pong buksan kasi ang mga bangko. At even President Duterte nung panahon po niya. Presidente na yan, dapat sumunod sa batas. Pero ni guni-guni. Wala hong nakahula kung mabubuksan o hindi. Because he was the power. Di po ba, hinahabol ni Trillanes, mapabuksan mo yung bangko mo para malaman kung anong laman niya. Kasi meron po mga cases na talagang iniimbestigahan po no. Pero there was no way because there is a bank secrecy law. So ito po mga kababayan, kailangan po siguro who among the congressmen, who among the senators will do this? Sa tingin po ninyo, merong isa sa kanila gagawa ho nito. Sila rin po malaki ang bank deposits po. Pagka pinabuksan ho nila ang bank deposits po nila to the public, mabubuko po sila Walang kaiban po niyan sa death penalty. Hindi papasa ang death penalty. Hanggat hindi po nila tatanggalin ang partisipasyon ng mga congressman who could also be victims of the death penalty. Sapagkat pag magnakaw po ang mga kongresista, mga nasa kongreso po, pag magnakaw po sila, peanuts yung milyon-milyon. Billion na po ang ninanakaw nila ngayon under the death penalty law, pagka nagnakaw ng over 50 million pesos, death penalty na ho yan. Yan po ang proposal. Di ba? Ngayon, ikaw ang gagawa ng batas. Ikaw ang may bangko. May deposito sa bangko. Nakaw. More than, ay nako talaga. Hindi po pwede sa mga kongresista ho yan. Okay? Alright, mga kabayan, meron tayong tatanggaping report. Galing kay July Pudok from San Jose del Monte, Bulacan. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang si July Pudok. July, magandang gabi. Yes, magandang gabi, Your Honor, Ben. At inaasam-asam ngayon, taga San Jose del Monte City, Bulacan, itong malapit na maging highly urbanized city, itong nasabing lungsod. Ayon kay Ate Rida Robes, ang siyang nagsulong sa batas na ito. At ito nga talagang meron ng panukala na ito ay nabotohan na sa Kongreso na maging highly urbanized city itong San Jose del Monte. Pagdamat meron din batas na isinulong din ulit si Terida Robes, yung magiging 4 na barangay sa isang barangay dito sa Barangay Muson. Itong September ay magkakaroon ito ng tinatawag na plebisito, tatabi, At hinihintay-hintay na lang ng mga residente rito dahil nga maraming natutuwa at meron namang hindi natutuwa ng mga ibang mga oposisyon na ayaw nilang maging 4 ang barangay dito sa Barangay Muson, San Jose del Monte City. Alam mo, ang Barangay Muson na tatabi, ito yung pinakamalaking populasyon sa buong lalawigan ng Bulacan, kahit yung San Jose del Monte, Bulacan.
ito yung pinakamalaking population. Gaano So, ba yun, kalaki ang populasyon niyan? July. medyo hindi ko pa nakuha yung yung pinakadatos Eksakto. nito. Ah, Malalaman ko at alamin ko doon sa isang barangay, kapitan ng barangay Muson para malaman ko kung mga ilan ang populasyon nito na sabing barangay Muson. Magamat yung na panukala na ito, pero meron pa pala itong gagawing plebisito sa September kung sila ba sang-ayon o hindi. Sabing panukalang ginawa ni Congressman Ati Rida Robes ng San Jose del Monte. So hinihintay na lang nila sa darating na September at malalaman natin ang resulta kung ito ba magiging talagang highly city urbanized na to ayon sa kagustuhan ng mga residente ng lalawigan ng San Jose de siyudad ng San Jose del Monte, lalawigan ng Bulacan. Pero yan ang aking magiging update ngayon, pero marami pa rin tayong ibabalita tungkol sa mga yan at yung apat na barangay ang gagawin sa Barangay Muson at magkakaroon din yan ng apat na kapitan sa nasabing lugar. nako. Your Honor, please. Sige. Yung pudok na Alright, thank you very much, July. Maraming salamat. At abangan ninyo mga kabayan sapagkat meron ng panukalang batas and it looks like aprobado na ito sa Kongreso, sa lower house. Postponement of the barangay and SK election. Nako, magiging 5 years na po ang mga kapitan de barangay, mga chairman of all barangays all over the Philippines. Hindi lamang po minsan na-postpone na ito. Swerte ng mga barangay officials. Dahil nananatili ho sila sa pwesto nila kahit ayaw na po ng mga mamamayan. Alam ninyo mga kabayan, marami po mga barangay dito sa Pilipinas na inaayawan na ho yung mga dati nilang mga opisyalis pero walang magagawa ang taong bayan sapagkat puspon eh. To the point, sabi ko, bakit po kinakailangan i-postpone ang eleksyon? Dahil daw po, malaking gastos daw po. Malaking gastos. Hindi po inaalintana kung ano po ang nagagawa ng mga barangay sa lipunan. Kung hindi na ho kayo naniniwala sa nagagawa ng mga barangay, kung naniniwala na po ang mga kongresista ho natin, nawala ng kwenta ang mga barangay ho natin, bakit pananatilihin pa po? Bakit kinakailangan puspon? Kailangan pag-usapan ho ito eh. Do you still believe in the yung pangangailangan ng barangay sa ating communities? Kailangan pa po ba natin ito? O hindi na? May nagagawa pa po kabutihan ng mga barangay. Kayo po, mga kababayan, mag-react po kayo. Huwag lamang ho yung mga kongresista ho natin. Sapagkat sarili lamang po ang kanilang inaatupag ho eh. Bakit po nila gustong i-postpone ang barangay election? Sa tingin ninyo? Hindi po sa walang pera. Hindi po sa malaking gastos po. Hindi ho. Kasi barangay elections, nasa batas na ho natin yan eh. Part of the budget na po yan. Kailangan ho, nakasama po sa budget. Parang national elections din po natin. Pwede po bang i-postpone yung national elections? Pwede po bang i-postpone yung mga eleksyon para sa mga gobernador, mga mayors po natin, kongresista ho natin? Hindi po eh. Anong kaibahan po ng mga barangay? Dahil nga po siguro, pinakamaliit, pinakamababa ho, sa antas po ng mga opisyalis ang barangay. Pero, is that a consideration? Napaka eh. Para bang, yan ho, mga makikita ho natin dito. Yung pagturing ng gobyerno po natin sa pinakaaba. Okay? Como pinakamababa sa antas po, hierarchy of government functionaries po
Pinag-uusapan nun natin dito. From the governor, to the mayor, to the councilors, then to the barangay. Barangay po ang pinakamaliit dito. Pinakamababa. Ganito po ang pagturing ng ating gobyerno sa mga barangay. Baliwala. Ganyan din po ang pagturing nila sa mga mahihirap po natin mga kababayan. Hindi nilantanan ni Mr. Marcos ang kapakanan ng mga maliliit na mga mamamayan. Pinagbigyan po niya ang kahilingan ng mga traders po para mag-importa ng asukal. Hindi po ba ganyan? Ito, ang pagturing nila sa barangay. Wala kang kakwenta-kwenta. Pero barangay pa rin mo yan. Parte ng gobyerno natin yan. May funds po yan for the election. Saan nila gagamitin po yung funds na yan? Nako talaga. Napakasakit mga kababayan. Napakasakit ang mga nangyayari po sa ating bansa ngayon. Gano'n na po katagal ang panunungkulan ng ating Pangulo? Meron ng isang buwan for the month of July. Tapos August 19 na po bukas. So 19 days. 30 plus 10, 40, 50 days na po. Kalahati na po, 100 araw para sa palugit sa ating Pangulong Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos. Rachibum Menjola, baka si Abuloy. Eve M. Ramos is watching. Good evening po. Sabi ni Ma'am Eve. Ben Pai po, Your Honor, please, Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSC family, stay safe, and God bless us all. Yan si Ma'am Eve M. Ramos. Magandang gabi po, Ma'am Eve. Rachibum, yung again sa pagtakbo ng gobyerno dito na mga tao hindi na tinatawag na komunista. Greenish lang. At pwede pa komandidato. Hindi porke against sa gobyerno ay komunista na. Dito yan sa Australia na may demokrasya. Abusado lang ang mga nasa gobyerno dyan. Hindi patas. This is the comment coming from a Filipina who migrated to Australia and remained there hanggang ngayon. Pero Pilipino pa rin ang turing po niya sa kanyang sarili. Kanya nga lamang hindi niya matanggap na ganito po ang sinasapit po natin ngayon dito. Sa demokrasya talaga, mga kababayan, karapatan ng mga mamamayan, meron po silang karapatan para iparating sa gobyerno ang kanilang mga hinanakit. Di ba? Karapatan ito Pero mukhang yung anti-terrorism law, napakabigat ito, no? Mukhang tinatanggal na ang mga karapatan para mag-voice out ng kanilang opinion ang taong bayan. Pagka minalas-balas ka, mapagbintangan ka ng terorista. At sa mga pulis, yan po napapaloob sa batas. Pantakin ninyo yung mga kababayan. Wala pang pruweba na komunista ka. Bansag sa iyo, komunista na, terorista pa. At pagka minalas-malas ka, hindi ka tatagal Ikakahon ka Itong nakakatakot dito mga kababayan. Ikakahon ka Ano ang ibig sabihin ng ikakahon? Ikakahon ka, lalagyan ka ng lapida.
Ay, naku talaga. Ay, naku talaga. Angelica Paz is now watching. Unjust po ang gobyernong korap dyan. Sila lang ang may karapatan. Mga halimaw yan. Ratchibum Menjola. ISIS lang ang iniintindi dito. Yung ibig sabihin ni Ratchibum, ito yung mga terorista po. Mga Islamic terrorists. Naging kalaban din po natin dito sa Pilipinas ang mga yan. Matindi ho, kalaban ng mga ito. Mas patindi po sa mga Pilipino na mga komunista daw. Ho. Pero sa tingin ko, mas grabe po ang ginagawa ng mga komunistang banyaga ho. At napakarami na ho nila dito sa atin. Pero pinagtutuunan pa rin po ng pansin ho, ng ating gobyerno. Mga Pilipino, kabaro ho nila. Kalahi po. Kadugo. Itong pinapatay. Pero yung kalaban talaga na sumasaklaw na po sa ekonomiya ho natin. Ipinagkakait na po sa mga Pilipino ang para sa kanila. Oh. Ito, napakahirap po na kalagayan ng ating mga mamamayan sa mga sandaling ito. Junior Dal is watching. Good morning, bro, and all of the viewers. Magandang gabi po. Ha? Senador Rafi Tulfo. Oh, nabanggit mo si Senador. Bakit? Anong problema? Alam po niyo mga kababayan, meron ako nagustuhan na ginawa ho o ginagawa ho ni Rafi Tulfo sa Senador Rafi Tulfo. Pero yan po ay ibibigay ko po sa inyo mamaya. Mag-i-station ID lamang po tayo. Para gusto ko malaman po ninyo kung saan po tayo napapakinggan. No? Gusto ko marinig ko ninyo na meron tayong station ID na gawa ng ating founder nung araw. Si Paring Tony Salaw. Sandali lamang po. Ha? Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Alright, balik tayo mga kababayan sa ating Your Honor Please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Sana po, i-like, i-share, and i-follow po ninyo ang page natin. Ito po yung Broad Streamcast Communicators. Para madali nang panoorin ito, may reminder daw kayo. At mapapanood din po ng iba pa po nating mga kababayan. Wherever they are, wherever they are, sana ho, i-like, i-share, at i-follow ang ating page. Hindi po yung Your Honor po ang inyong i-follow, kung hindi yung Broad Streamcast Communicators. Okay? Alright.
nabanggit po kanina ni Junior Dal, si Senador Raffy Tulfo, pero hindi po niya tinuloy ang kanyang comment. Antayin ko po, partner, ha? Antayin ko yung comment mo kay Raffy Tulfo. Rachibo Menjola, as we spoke po, bukas na yung naselyuhan na. Bukas na yung naselyuhan na warehouse. Protected by the government authorities yan. Ed Bausa, sir, pakisuyo lamang ho. Abangan mo kung kailan bubuksan yung warehouse na yan. At ano ang mga penalty kung meron man ang ipinataw dito. Alamin mo rin kung sino talaga ang may-ari ng warehouse na yan. At ano talaga ang trabaho niya. Ano ang nationality niya. Di ba? Pwede? Ayan. Malalaman nun natin, mga kababayan, sino talaga ang kalaban nun natin. Yung mga komunistang Pilipino po ba? O yung mga komunistang banyaga ho na nagsasamantala po sa mga corrupt nating mga government officials. Napakarami po eh. Corrupt government officials. I really cannot say anything positive about some of the rotten authorities. Hindi naman po lahat. Meron pong mga matitino. Talagang hindi naman po nawawala yan. But as they say, in every forest is a snake. Ayan. Mas marami siguro ang mababait na mga kababayan natin kaysa yung mga siraulo. Katulad dito, I really cannot say anything positive about some of the rotten authorities. Just like so many of us, mga kababayan. Marami pong mga alalay, mga kakontsaba ng mga smugglers, mga hoarders, and most of them are not Filipinos, so mga kababayan. Nakakalungkot. Nakalulungkot. Mel Rodelio Militante, yes, poverty is one of the problems of our country. It is not bad to help others, most especially the poor. But to help the enemy of the government and the people is bad. Okay? The 16 are alleged to have violated Section 8 of the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Wow. Which is punishable by 40 years imprisonment and a 500,000 to 1 million fine. The individuals indicted are Mary Louise Dumas, Maridel Solomon Pano, Hanelin Kaibigan, Suspendes, and so many, ilan ito, Okay. Sister Marian Caspillo, Sister Emma Teresita Cupin, and Sister Susan De Holde. No bail is recommended for the case that was filed before a regional trial court in Iligan City. Eileen Manipol Villarosa, Charina Gold Selim Musti, Angli Magdua, Sister Agustina Hontilla, ayun, and so on and so forth. So, wala tayong magagawa. Mel, if this is an indictment, so be it. Karapatan po ng mga sisters and their companions to defend themselves in court. This is now in court. Bahala na po ang korte dito. Hindi na po natin pwedeng pakialaman ito. Di ba? Hindi na po natin pwedeng pakialaman ito. The defense will have a day in court. Hopefully. Hopefully, Pero hindi po pinag-uusapan dito kung itong mga sisters na ito were helping the poor or helping the NPAs, yung armed rebellion, armed cadres.
ng Communist Party of the Philippines. Hindi po natin alam kung ito po ay may makatotohanan. It's one to file a case in court with evidence. It's another, nag-file ka ng kaso sa korte na wala kang ebidensya, and that has been happening. Di po ba? Pumatay ka ng isang tao purportedly nanlaban. Pero hindi naman po nanlaban. Di ba? EJK. Di ba ito ang gawa ng ating pamahalaan? Di po ba dito hinahabol si Mr. Duterte ho ng International Criminal Court? Meron pong the government, lamang ho dito ang gobyerno sapagkat sila po ang may kapangyarihan. Sila po ang namamahala sa hudikatura, sila ang namamahala po sa mga prosecutor, sa mga police, and so on and so forth. Kung tutuusin, walang laban ang sino mang kalaban ng ating gobyerno. Sa totoo lamang ho, mga kababayan. But these people do not just surrender. Kasi alam po nila may karapatan po sila. And they would prefer to go to jail than to surrender to the authorities na naghangad po ng masama sa kanila. That is the fate of some people who have been convicted already. Nandyan na po sa mga kulungan. Ang dami po nila, mga kababayan, political prisoners from the time of Mr. Marcos hanggang ngayon, mga kababayan. Hindi po na patunayan, na ito ay mga miyembro ng armed cadres ng New People's Army or Communist Party of the Philippines. Pero they are rotting in jail. Kasi pinakulong sila ng pamahalaan. Now can we say the government is right here? Na yung mga nakulong talaga nagkasala ho sa batas. Ilan po ang mga nakakulong ho ngayon na talagang may kasalanan ho? Sige nga. Junior Dal, mga senador, walang masabi sa sugar at rice smuggling. Pero okay, kailangan na daw may tax. Hindi po ganun ang gusto ni Raffy Tulfo, Junior Dal. Ang tinatanong ni Raffy Tulfo, bakit po yung nag-online ng mga ukay-ukay gustong i-tax ng BIR? I think this is how I understand it. Bakit po yung mga nag-o-online selling ng ukay-ukay gustong buwisan ng BIR samantalang yung mga tax evaders po, katulad ng mga hoarders ng asukal, ay hindi po hinahabol ng Bureau of Internal Revenue. Ito ang gusto ko sanang i-discuss din ngayon, mga kababayan, sapagkat napapanahon Raffy Tulfo knows this kasi marami po siya mga kliyente sa kanyang programa Wanted sa radyo. Na mga maliliit natin mga kababayan, naghahanap buhay, pero hinahabol po ng BIR yung kanilang hanap buhay po Pero hindi po kasi sigasig ng paghahabol nila sa mga tax evader. Itong mga maliliit na naghahanap buhay ng maragal, ang hinahabol sapagkat ito lamang po siguro ng kaya ng BIR. At hindi kaya magbayad ng katulad po ng mga hoarders ng asukal, hoarders po ng bigas, and so many others. Junior Dal, I think this is the contention of Raffy Tulfo. Hindi po niya gustong buwisan yung mga nagtitinda ng ukay-ukay. Ang
ipinagtatanggol niya ang mga ito. Bakit ito ang bubusan ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue, at hindi po niya habulin yung mga tax evaders? Yan po, I think, is the theme of Rafi Tulfo's contention sa Senado ho, mga kababayan. Ito ang kino-question po niya sa Senado. Ayan, ho. Kasi ho, kung titignan ho natin kung magpupursigi ang BIR at halimbawa, meron na pong ipagpalagay na ho natin na amyandaan na po yung Bank Secrecy Law at pasisilip na po natin ang mga deposits ng mga malalaking mga buwitre. Oh, malaki po ang makukolektang buwis ho dito sa atin. Hindi na po tayo mahirapan magbigay ng ayuda ho sa mga drivers po natin. Hindi na tayo mahirapan magbigay ng ayuda sa mga estudyante natin. Patapos na po sa kolehiyo. Ha? Binibitin pa ho ang kanilang mga allowances. Ho. May allocation na ho ang mga ito, mga kababayan. May allocation ng mga ito eh. Grabe talaga, mga kababayan. This is the face of the government today. Pagdating ho sa maliliit natin mga manggagawa, maliit na mga mamamayan, huli ho kayo. Second-class citizens, third-class citizens lang kayo eh. Pero kung ang humihiling, mga industry stakeholders, yung mga order ho ng asukal, order po ng bigas, pagka sila humingi, approve kagad sa ating gobyerno. Sir, bakit po ang mga politicians dyan, ang turing nila sa sarili nila ay immortal? Grabe sila. Akala mo sila ang Diyos. Unfortunately, ito ang pagturing nila sa kanilang mga sarili. And this is the reason why marami po sa ating mga kababayan ang disgustado na po. Marami po sa ating mga kababayan ang magrereklamo. Kanya nga lamang, nasusupalpal po sila ng anti-terrorism law. Itong pananggan ng ating gobyerno para hindi ka makapagreklamo. Natatakot ho ang taong bayan po ngayon na magsalita sapagkat kapag ka nagsalita ka laban sa gobyerno, mababansagan kang terorista. And before you know it, pagka nabansagan ka ng terorista, nandyan na ho yung mamamatay tao galing sa gobyerno, papatayin ka na lang at walang nakakaalam kung sino ang pumatay sa iyo. This is the fate of the Filipinos today, mga kababayan. Nakalulungkot. Well, I hope you realize this. I hope you realize this. Hindi po yung mga komunistang rebelde ang kalaban ho natin dito eh. Sa tingin ko, mga kababayan, mas kalaban ho natin ang mga negosyante ho na pinipilit ho mangibabaw sa ating pamahalaan at sila po ang magtatamasa ng biyaya ng Pilipinas. The small people ho, yung mga maliliit po natin mga kababayan, nasa ilalim po ng mga negosyante ho na gustong mamahala po sa kabuuan ng Pilipinas. So, these businessmen ho, mga kababayan, under ho nila ang mga government officials ho natin. Sila po ang nagpapanalo sa mga politiko ho na namamahala po sa ating bansa sa kasalukuyan. These are the businessmen who really control the government today. And it is very unfortunate. Ito po ang nangyayari ho. Ito ang nangyayari po sa atin ho ngayon. Ginagawa nilang tagapagpatay ng mga kababayan po natin magrereklamo ang mga pulis. Sana maintindihan po ng kapulisan. Sumunod po sa tamang utos, sa tamang batas ho. Nakalulungkot ho mga kababayan. Ayun ako. Sir, na-audio ka na naman. Nawawala ba tayo ng audio? Ha? Kanina pa ba ito? Okay. So, meron na po. Bumalik na. Bahala ho si Rachi mo pagka nawawala ho tayo sa air eh.
Ako rin po, mga kababayan, ayaw kong tumigil. Gusto kong magsalita. Sapagkat there is a reason to talk, my friend. Lillian Gabriel is watching. Oh, Ma'am Jean, gandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Malapit na tayo magpupulog muli. Nagpa-medical na po kami kanina. Lahat na ho yata ng kailangan ng pasuri sa katawan ni Tata Benpay po at Lillian Gabriel ay ginawa na po ng sanitary division ng Manila City Hall para magkaroon po tayo ng mayor's permit. Malapit na ho, magkaroon tayo ng mayor's permit. At, ayan, tuloy-tuloy na po ang ating paglilingkod sa ating mga mamamayan. Ma'am Jean, I know you're praying for us. Nagdarasal po kayo. Si Ma'am Angelica po ay ginagawa na po lahat ng kanyang magagawa para makatulong po dito sa ating BSC. Thank you very much, Ma'am Angelica. Napakabuting tao mo. Thank you very much. All right. Ratchibum is now watching. Dito po, pag inirereklamo ng taong bayan, ang politicians, may certain amount ng pirma ang mamamayan at masisibakda kahit Prime Minister. Dapat ganyan ho, mga kababayan. Pero dito sa Pilipinas, nagpapapirma ka pa lamang, pinapatay ka na. Doon sa Australia, sa ibang mga lugar, nagpapapirma ka pa, tutulungan ka pa, makakuha ng pipirma, dito sa atin, ay hindi. Nagpapapirma ka pa lamang, pinapatay ka na. Hindi po ba ganyan ang nangyayari dito sa atin, mga kababayan? Kanya tingnan niyo, panahon ni Duterte, hanggang ngayon, wala nang wala nang dissension. Bihira na po. Mabuti nga po, nakakarinig pa kayo ng medyo dissension coming from broad streamcast communicators po, mga kababayan. Pero at dami na po natin mga kababayan, kaibigan, na nagsasabing, Tata Ben, hinay-hinay ka naman dyan. Pero how can we? Paano? Kung wala na magsasalita mga kababayan, paano na lang po ang mga Pilipino? Paano na lamang mga kababayan? Imagine this orders ng bigas, ng asukal and prime commodities po na kailangan ng mga Pilipino. Banyagan na ang namamahala at wala nang pakialam ang ating gobyerno. Kung gusto nila magtaas po ng presyo ng kanilang mga bilihin, bahala po sila. Walang pakialam ang mga Pilipino. Gusto po ba ninyong mangyari ito? Nangyayari na po, mga kababayan. Nangyayari na po. Tingnan na lamang ninyong ginawa ng ating Pangulo. Nakita niya na may supply pa po ng asukal dito sa ating bansa. Pero nagreklamo po yung mga industrial stakeholders po. Anong ginawa? Kalahati, binigay. Kagad-agad. Pero nagpa-raid ng mga bodega. Nakita ang daming laman ng bodega. Dalawa na po yan. Baka meron pa tayong hindi pa alam na mga bodega na pinabuksan na rin po. Marami pong laman Mr. President, ang daming laman anong kailangan at mag-importa tayo ng asukal? Harvest time po ngayon. Papasok na ang harvest season ng asukal. Why do we have to import? Wala namang shortage ng asukal dito. So this is the face of the government today, mga kababayan ko. Ito ang mukha ng administrasyon po sa ngayon. Mercy Ong is watching. Twice po in May, in my lifetime, dito na nasak ang Prime Minister dahil ayaw na ng tao. Dito po sa Pilipinas, meron na po yata si Erap. Diba? Nag-resign. Ito si Gloria, nakulong. Pero, pinakawalan ni Digong. Ngayon,
congressman na naman. This is the Philippines. What can we do? Mga kababayan. Oh, meron naman pong asawa ho ng dating diktador na patunayan po ng Sandigang Bayan po na nagkasala 7 counts ng graft and corruption ni hindi mapakulong. Kilala po ba ninyo kung sino ito? Ay, nako. Nagpapasalamat po ako, Ratchibom, sa iyo at sa lahat ng nasa BSC sa programs ninyo. Malaking tulong po ang ginagawa ninyo. Thank you so much. So much, sir. Wow, thank you very much din po, Ma'am Ratchibom. Oh, maraming salamat. Oh. Maraming salamat din po. Okay? Ed Bauza. Yes. Ay, salamat ito. Oh. Kakapain natin kasamang tabin ang iba pang impormasyon ukol sa warehouse na iyan na puno ng tone-toneladang asukal. I think you should now participate talaga, Ed. Ha? Maging bahagi ka na at you have always been a part of the BSC programs po natin. Siguro maganda nga dyan. Mag-report ka na din. Di ba? Ed, pag-usapan natin yan. Okay. Ratchibom, bakit po walang nabibilanggong terorista at halimaw na politicians ngayon? Sila na po ang may control ng gobyerno, Ma'am Ratchibom. They are the ones in control of the government already. Can you imagine? Binigyan po ng pagkakataon ni Mr. Marcos ang mga industrial partners niya sa asukal. Diba? Siya ang pinagbigyan ni Mr. Marcos dito, 150,000 metric tons of sugar. Sino makikinabang dito? Hindi po ang taong bayan. Kung hindi, yung mga namamahala po sa asukal. Yung mga mag-iimporta ng asukal. Yan po ang makikinabang dito, mga kababayan. Meron po bang nabibilanggong mga politiko? Wala ho eh. Bakit? Kasi sinasangga ho nila lahat ng mga batas laban sa kanila. Pagka meron silang nakitang batas na kalaban ho sa kanilang mga adikain sa buhay, yung bang makakasagabal sa kanilang pagkamal ng limpak-limpak na salapi, tinatanggal ho nila eh. Inaamyendahan ho. Hindi po papapasa yung death penalty ho, mga kababayan. Maniwala ho kayo sa hindi. At tignan ho ninyo yung mga politiko ho natin ngayon. Alin po bang inaatupag ho? Hindi naman po talaga iniimbestigahan itong sugar importation. Hindi naman po iniimbestigahan po talaga yung laptop price, yung super ang presyo at super bagal din ho. Hindi naman po talaga nila iniintindi ho yan eh. Hindi naman po nila iniintindi ho eh. Anong iniintindi nila? Tanungin ho yun si Robin Padilla. Anong iniintindi ng mga senador? Pangunguna ho ni Robin Padilla ho, mga kababayan. Hindi po ba same-sex marriage? Anong Sus ko po, mga kababayan. Bakit pag-uusapan mo natin same-sex marriage when we have a crisis already? Crisis sa corruption, crisis sa mga pagkain ho dito sa ating bansa. Crisis po sa presyo ng langis. Bakit pag-uusapan po ang same-sex marriage ho? Bakit pag-uusapan po ang diborsyo ho, mga kababayan ko? Ito ang ginagawa ho ng mga kongresista. Kuno, nag-iimbestiga ho sila. Pero,
Pakitang tao lamang ho. Ang inaatupag ho nila, wala sa lugar. My friends, magising na ho tayo ho sa katotohanan. Itong batch na ito ng Kongreso, mukhang walang ho mapapalang mabuti ang ating mga kababayan. Di wala man lamang ho dun sa mga pangako ho nung panahon ng kampanya ho. Ibaba ang presyo ng bigas. Ay nasaan po yung bigas ho ngayon? Nasaan? Mr. President, where is the 20 pesos per kilo of rice? Oh? Ano po ba mga solusyon ng Department of Agriculture para mapaunlad ho ang harvest ng mga magsasaka? Meron po ba? Wala po eh. Wala ho eh. Hindi pa kayo nagbabago ang kaisipan ho ng mga 31 million Filipinos who voted for you. Mr. President, I am not after your neck. Hindi po. Ako'y taga Ilocos din. Pero hinahanap ko lamang po yung kabutihan po ng ating bayan. Kapakanan po ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga mahihirap. Napapagsamantalahan po ng mga negosyante who are now in control of our government. Mukhang pati kayo ho, Mr. President, kontrolado na po ng mga negosyante. Tama po kayo, maliit lang ang kaya ng BIR. Nagbabayad po ba ng tax ang mga politicians dyan? At ilang percent po, if I may ask? Ang nagbabayad lamang po dito ho, Ma'am Rachibu, ng correct taxes ho, yung mga manggagawa whose salaries are deducted for taxation ho. Kinakaltas na po ang buwis ng mga manggagawa bago man matanggap po ng mga manggagawa ang kabuuan ng kanilang sweldo. Businessmen, no way. Politicians, no. You cannot do that to them. They are the government eh. Sila po ang gobyerno. Nakakalungkot to, mga kababayan. Yung daing ni Mr. Raffy Tulfo, bakit po yung mga nagtitinda ng ukay-ukay ang tinitignan ho ng BIR na magbuwis for taxation at hindi po yung mga malalaking mga buwitre na ayaw pong magbayad ho ng tamang buwis ang habulin ng BIR. Tama lamang po ito, mga kababayan. Tama lamang. Mga politiko natin, sa tingin po ba ninyo? Si Bongbong nga po eh. Panahon ng kanyang pagiging vice governor ho sa Ilocos Norte ho. Hindi po siya nagbayad ng buwis eh. Hindi po ba yun ang Yun ang campaign headache po niya noon? At yan po ang dahilan kung bakit pinadidisqualify po siya dito sa COMELEC. Pero hindi po siya na-disqualify. Ang lakas talaga eh. Ayos eh talaga. Hindi po na-disqualify ho. Pero he was convicted po eh. For not filing his income tax and not paying the income tax. Desisyon po ng Regional Trial Court po yun eh. Binago lamang po ng Court of Appeals. Pero may imprisonment pa rin. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Ay, grabe talaga. Ngayon, pinag-uusapan po natin ng buwis. Hanggang ngayon, hindi pa po binabayaran yung estate tax ng mga Marcoses. Paano nila mapipilit ang mga mamamayan magbayad doon ng buwis ngayon? Presidente mismo, hindi niya mababayaran ang sinisingil po ng gobyerno sa kanila.
Anong moral suasion po ng presidente ho natin? Maningil ho sa mga mamamayan. Hindi siya nagbabayad ng kanyang sariling pagkakautang ho sa ating gobyerno. Nako. Ravilo Olivar is watching. Good evening, sir. Hayop ang pamamaraan ng gobyerno, Jans. Sumasakit ang puso ko. Very unjust. Ma'am Ratchibum, magpahinga na ho kayo, ha? Magpahinga ho kayo. Ayaw ko ma-hospital ho kayo. Ayaw ko na magkasakit po kayo. Ha? At hinay-hinay lamang ho. Hinay-hinay lang. Ho. Ratchibum, kaya nga po, masaya ako sa programa mo dahil kahit dito na i-voice out ko, damdamin ko para sa kababayan natin. Ayan. Thank you very much po. Pero dahan-dahan lang po, ma'am. Ayan po ninyong kami po dito sa BSC, mouthpiece po ninyo. We will try to do everything in our abilities so, na magabayan po, matulungan ang ating mga kababayan. Maproteksyonan po sila sa lahat ng kamalian, no, na nangyayari po sa kanila. Mel Rodelio Militante. Difference in opinions has cost many millions of lives. For instance, whether flesh be bread or bread be flesh, whether the juice of a certain berry be blood or wine. Anong ibig sabihin nito, Mel? Ay, hindi ko talaga maintindihan ito. Difference in opinion has cost many millions of lives. For instance, whether flesh be bread or bread be flesh, whether the juice of a certain berry be blood or wine. Difference of opinion. I agree with you. Pero not so much on the cost of lives. Oh? Kasi mas marami pa pong mga bansa na naniniwala sa tinatawag na demokrasya. And part of democracy, for it to be alive, ay tanggapin ng gobyerno ang iba't ibang opinyon ng taong bayan. Responsibilidad ng gobyerno na ipatupad kung ano ang diwa ng demokrasya sa bansa. It is the responsibility of the government. Hindi po yung gobyerno ang magdidikta kung ano ang sasabihin ng taong bayan. That is not the power vested in government officials. That is the power, that is the right vested on the citizenry, mga kababayan. So, difference of opinion. Kung ang taong bayan po inaakalang mali na ang ginagawa ng gobyerno, karapatan po nilang sabihin po yun. Whether flesh be bread or bread be flesh. Well, that is the right of every citizen. Ang problema lang dito, como ang gobyerno, ang government officials, ang namamahala po sa mga mamamayan, no? Naaabuso. That is the reason also why siguro maraming namamatay sapagkat may pag-abuso ang namamahalang gobyerno, mga kababayan. Kung walang pag-aabuso, I think titinoho ang ating gobyerno. Take a look at yung ginawa ni Duterte sa drug campaign. May pag-abuso Nagpakilala siya ng gilas na matapang po siya. And so he killed ordinary people mga kababayan. Sa halip na habulin yung mga drug lords. So anong nangyari po sa kanya? Binatikos po siya ng taong bayan. Hanggang siya po ay kasuhan ng International Criminal Court. O ngayon, may kaso po siya.
Pero ito ang problema ho natin dito mga kababayan. Naaabuso ang taong bayan. Tama po si Ma'am Ratchibo mo dito eh. Ang tingin po ng mga government officials po natin, sila ay mga Diyos. Sila ay mga Lord. Pero ang totoo, sila po ang Lord ng kasamaan. That is the difference. Oh? That is the difference. Bro, sino ang nagmana sa mahiwagang aklat ni Digong? Ang pamagat ng aklat ay utang na loob at kasunduan. Ayan ako. Junior Dal, kung titignan ko ho ang nakaraan ni Digong, yung pagmamalabiso ng Chekwa ho ngayon dito sa atin, gawa ho niya. Part of his book yan. Masakit ho, mga kababayan. Raquel Concepcion, watching, Mel, baka naman kaya nila pinag-uusapan ang diborsyo kasi madami sa kanila ang mga diborsyo at mga bading. Mel, yan ang tamang sinabi ko. Ratchibom, grabe po dyan. Dito alam namin ang sweldo ng bawat politiko at tax na binabayaran ho nila. Dito ho, hindi po malaman ho eh. May sweldo ho sila as congressmen, as senators ho. Ma'am Ratchibom. Pero, baliwala sa kanila ho yun eh. Yung kinikita ho nila sa korupsyon, napakalaki ho yun. Ricky Tisoy, Carvajal, ang dami mga ukay-ukay, huli sa BOC, nasaan na? O yan ho. Basta nahunin yung mga kababayan. Yan. Madami na namang magbebenta, huhulihin ng BIR. Hindi nila huhulihin yung mga malalaking tax evaders. Yung mga hoarders ng bigas, hoarder po ng asukal. Protektado ba sila? O ang mga hoarders ang may proteksyon sa mga government officials natin? Hay, nako. Thank you, sir. Not to worry po. I'm just hurting for our kababayans and I'm taking it easy. Good. Ma'am Ratchibom, that is very good. Tumitindig po ang balahibo ko. Parang may parang lumabig masyado ang aking pakiramdam. Thank you very much at mag-ingat po kayo dyan. Ricky Tisoy, hindi ba nalagay for audition? Auction. Ay, hindi ba nalagay for auction? Sabi ni Tisoy, sa mga ukay-ukay. Ilalagay mo pa sa auction? Soy, parang hindi mo alam ang nangyayari dyan. Kunwari auction, binibigay po sa mga, parang nagkakartel din ho yan eh. Sa bigas, sa asukal, may kartel ho yan, may hoarder. Yung ukay-ukay, meron din na mamahala dyan. Ayon sa batas, ay pinagbabawal ang importasyon, but still patuloy. Sinong nagpapalabas ho ng ukay-ukay sa BOC? Hindi po ba ang BOC? Punta ho kayo sa mga malls, punta kayo sa mga flea markets, sa bangketa, nandyan ho mga ukay-ukay. Kita ho ninyo. Ang dami po mga nag-o-online. Kumikita ho sila. Pabayaan ho ninyo sila. Ulihin po ninyo yung mga malalaking tax evaders. Pero yung ukay-ukay, kung talagang bawal po yan, dapat pinagbabawal po ng Bureau of Customs. Pero bakit nakakalabas? Sige nga. Sabihin nga namin sa amin, bakit nakakalabas? Bakit yung mga agricultural products nakakalabas? Hindi po ba smuggling yan? Buwisit na buhay na ito. Ayon sa mata, di ba? Ratchibom, sir, pwede lang makialam ang UN sa gobyerno dyan. Pupunta ako sa opisina ng UN dito at mag-iiyak ako at hihingi ng tulong para sa mga kababayan natin. I am very appreciative of this effort, ma'am. Pero hindi na po kailangan gawin. Pagtulong-tulong na lamang po tayo. Voice out our concerns and let the government listen. Okay? Ricky Tisoy, for distraction po, yung ukay-ukay dapat gawin under the law. Unfortunately,
Kilala mo ba yung namamahala sa auction, Padre? Diyan sa POM. Kilala mo ba yung namamahala ng auction diyan sa MICP? Should I say more? Kilala ho ni Ed Bausa yan. Ay, nako. We will have more tomorrow, mga kababayan. Friday, Mel, meron pa habol. Why should those who oppose our government be jailed? In the past, there were those who were jailed but were also released, like Sison Bernabe Boscaino, head of the New People's Army, and Robin Alegre and Alex Berondo, who were accused of being members of guerrilla liquidation squad during Cory's time. Ayan. Totoo ho yun. Napakawalan ho sila because of their participation in the ouster of the number one recruiter ng mga NPA. That was the dictator ho. Sino ang hindi nagsasabing Marcos was the number one recruiter of the NPA during his time as martial law dictator? Sige nga. Pag-usapan nun natin yan. Pero wala na tayong oras. Good night, Sir Ben, and everyone. Have a blessed and safe night. Bueno, mga kabay, Mel, thank you very much. At sa lahat na nag-participate dito po sa ating programa ngayong gabi, maraming salamat po. And we wish you all the best. Stay safe and healthy. Sana ho, pag-ingatan po natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na dito sa COVID. Hindi ko po alam kung itong COVID na ito ay bumababa na ho o tumataas. Hindi nga lamang sinasabi ano ang totoo sapagkat classes are going to start on Monday already. Diyos ko po, mga kababayan, ingatan po natin ang ating mga anak. Ben Paipon po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.